oras nga po na 9:06, masyado tayong busy sa impeachment. Ngayon naman po, napag-uusapan muli ang flood control scandal. Baka po nakalimutan ninyo na may halalan pong magaganap ha, barangay and SK elections ngayong paparating na Nobyembre. Pero alam nyo ba na may naghain po ha, both houses po yan sa Senado at Kongreso, na gusto na naman na i-extend po ang termino ng ating mga barangay at SK officials. So from 4 years, gagawin po itong 5 taon. Kabilang po sa ikinakatwiran nitong mga nagsusulong ng postponement, yung tinatawag daw nila na energy emergency dahil mataas daw po ang presyo ng krudo at yung gastos din sa pagsasagawa ng eleksyon ngayong paparating na November. Pero ang tanong, partner, kanina lang nakita ko na tapos na yung printing yata ng not for BSKE elections, pero naghahanda na kasi, hindi ba? Nakapagsimula na ng paghahanda sa mangyayari pong barangay elections sa November. Nakamagkano na ba tayo sa paghahanda doon? Kung ipopostpone ulit to, masasayang na naman ba yung ilang milyon o bilyong piso na nailaan na po natin for the upcoming elections this year para po sa barangay at sangguniang kabataan. Kausapin po natin, meron siyang reaksyon. Election lawyer, attorney Romulo Macalintal. Magandang umaga po, attorney Romy Ma. Ay, magandang umaga, DJ Chacha, kay Ted, at sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. Salamat po sa pagpayag sa panayam ngayong umaga. Attorney, diretso po tayo dito. Ano po muna ang reaksyon ninyo dito po sa paghahain itong bagong panukala sa Senado at meron din po sa Kongreso na palalawigin po ulit from 4 gagawing 5 years ito pong mga elected officials natin sa barangay? Well, para sa akin, with due respect sa ating mga mambabatas, ay parang isang malaking panlilin lang na naman ito sa ating taong bayan. Noong una, sabi nila, na-postpone yung halalan dahil sa they want to set the term of office to 4 years. Ngayon, gusto nilang i-postpone na naman ang halalan to fix the term of office. Ano ba ang pagkakaiba ng to set at saka ng to fix? Parehong-pareho lang naman yun. Parang pinalalabas lang, wala na tayong kaalam-alam sa mga bagay na yan. At yan ay isang talagang malaking paglabag na naman sa ating saligang batas at doon sa mga alituntunin na pinalabas ng Supreme Court kaugnay ng pagpupospone ng mga halalan. Sapagkat maliwanag na wala namang kadahi-dahilan, walang reasonable necessity, hindi kinakailangang mapospone yan at walang legitimate government interest. Ibig sabihin ng ating pamahalaan ay wala namang interest para mapospone pa. At higit sa lahat, para sa mga mambabatas na yan, yung 8 billion pesos na nagastos na ng COMELEC para sa paghahanda nila, ay baliwala sa kanila. Parang pinababayaan na lang maanod sa baha yung 8 billion pesos na yun. Para bang sanay na sila na ang ating pondo ay mabaliwala na lamang at hindi mapakinabangan. Yan ay malaking dahilan kung bakit dapat na yung pagpupuspon na yan ng halalan ay dapat nating tutulan yan. Attorney Romy Mac, if we recall itong November 2026 election, pang-ilan na itong postponement? Pangalawa na yan, Okay. Yan nagkaroon na dapat yan December 2025 Okay. na postpone ng November 2, 2026. Okay. Pangalawang postponement na yan. Opo. Kaya Ngayon, if you also remember, attorney, hindi ba ito yung undas na eleksyon? Yes, November 2. Okay. Ang ondas yan. Sinasabi lang, ay kasi ondas yan, maraming pupunta sa... Hindi ba ninyo, iyan ay katibay, hindi pinag-aralan talaga ng ating mambabatas kung ginawa lang batas na yan. Attorney, naalala ko po, sa aming panayam dati sa inyo, bagamat tutol kayo, di ba? Tanong nga namin kayo ba'y pupunta naman ng Supreme Court para questionin ito? Parang pagod na yata kayo, hahayaan nyo na lang. Di ba yung undas na sa halip tayo po'y mag-commemorate nitong banal po na sa mga Katoliko na okasyon, okay na lang. Undas na undas, mayroong barangay election. Nanahimik kayo, di ba? Nanahimik na lang kayo Tama? Sabi ho nga. Talaga Go ahead. Pero ngayon, nagising na naman kayo kasi gusto ho na naman daw ilipat nga sa November ng 2028. Anong balak nyo ngayon gawin, attorney?
Well, talaga nga, ito isasampa na naman natin doon sa ating Korte Suprema, ano ha? Kasi sobra na ito, Ted, ano ha? Hindi naman na siguro dapat nang payagan pa ito. Ang sabi nga ni ng Associate Justice Kagiwa doon sa kanyang dissenting opinion doon sa pagpupostpone ng December 2025 election, ang sabi niya yung ponensya, yung decision ay isang tanda ng pag-atras at pagpapasakop ng Korte Suprema at magiging sunod-sunuran na lamang sila sa Congress na hindi na dapat mangyari. Kaya ako naniniwala na kapag ito ay atin din nila sa Korte Suprema, ay palagay ko naman hindi na papayagan ng Korte Suprema na muli na naman nilang magawa ito, na matanggal na naman ang ating karapatang makaboto. Lalahanin natin nung magkaroon sila ng halalan noong October 2023, ang usapan dyan natin sa kanila, dapat hanggang December 2025 lang kayo. Abay, hindi. Ginawang November 2026. So nawala na naman yung karapatan natin, dapat napalitan sila. Ngayon, gusto na naman lang palitan. Hindi ba lokohan na ito? Napakalaking kalokohan, parang niloloko na nila ang taong bayan. Na para lamang sa sarili nilang political benefit, ito, magpo-postpone naman sila kasi malapit na ang 2028 national election. Gusto nila magpasikat sa mga barangay officials na kapag kami sinuportahan ninyo, ipopostpone natin yan. At what will prevent din na naman pagdating ng December 2028, babaguhin na naman nila. Sa another term, gawin natin 6 years ang kanilang term. Inuunti-unti nila ang panluloko sa taong bayan. Nako, diretsahan na po itong itong sinasabi ni Attorney Romy Max, siguro nga po sa inyong frustration. Panloloko na kaninyo. So dito ho, okay, kailan po ito kailan na po ito meron pong kumbaga hinugna para questionin kapag naaprubahan po yung batas kung sakasakali lulusot? Pagka pinirmahan yan ng Pangulong Marcos, pero ako naman naniniwala na marami naman mga advisor ang Pangulo na makikita nila ng malaking kalokohan na ito, na hindi na ito dapat pinapayagan. Kasi talaga namang mawawala na ang ating karapatang mamili ng ating mga kandidato. Alam mo, balang araw, baka isipin pa nila, pati term nila, i-extend nila. Ipopostpone din nila ang national election para magkaroon din sila ng pagkakataon ma-extend ang kanilang mga posisyon. Kasi kung babaguhin mo lang pala, if you will just say, to extend the term or to set the term, baka pwede rin to set another term para sa kanila. Attorney, so yun ay dapat na pangalagaan natin. Attorney, so ngayon itong mga incumbent, ilang taon na silang extended? Halos mangyayari niya, parang kung ma-extend pa sila, parang pangatlo na. Hindi, pero ilang taon na ngayon? Kasi di ba dapat December ito last year, no? Ngayon, dapat yan. Okay. Yeah, December 2025 dapat wala na sila. Ngayon, na-extend nga sila, so naging 2026. So na-extend naman sila ng 1 year. Ngayon, extend naman sila ng 2028. Another 2 years na naman yan. Okay, sige. So, napaka-bilis, napakagaling ng kanila. Tsaka isa pa, alam mo yung extension na yan, hold over sila. Legislative appointment yan eh. So, huwag natin kalimutan na ang kanilang ginagawang yan, ina-appoint na nila na ang loyalty ngayon ng mga barangay officials na yan, hindi na sa taong bayan, kundi sa mga politiko. Ilang mga justices ng Korte Suprema ang nagpahiwatig na hindi nararapat itong holdover na ito kasi lumalabas, ina-appoint na lang sila ng ating Kongreso. Opo. Sige, so kayo po ay a-action dito kung sakasakali na magiging ganap na batas ito pong panukalang ito na i-postpone nga ang barangay elections on November 2028 na malamang by that time sasabihin naman po ng mga senador na ikatatapos lang ng pagkakahati-hati ng bayan kasi nga May 2028 may election. Sasabihin, nagkahati-hati kasi postpone uli natin. Kaya taong bayan, kayo naman ay magising naman. Tulungan nyo naman ako rito. Hindi naman po pwede mag-isa lang ako. At kami ni Manong Ted at DJ Chacha ang nagsusumigaw na ito yung malaking panlilinlang sa ating karapatang makaboto.
Oo nga, attorney, tumahimik na nga kayo dito po sa pinakahuling extension na ito, kaninyo, 'di ba? Tinanong ko kayo Eh, eh. tama na muna. Oo, Oo, pero sabi alam mo, yung mga ating mga kabataan, naaawa ko sa ating mga kabataan. Ano? Kaya Oo, kayo mga sige. kabataan, tandaan ninyong pangalan ng mga kandidatong ito. Baka balang araw, may mga iba itong isusuportahan, ipag-aralan ninyong mabuti. Tandaan ninyo na yung mga tao ito na walang pakundangan sa paglustay ng ating pera. Imagine, Ted, 8 billion na nagagastos Oo. ng COMELEC. Ang Mm. sabi ng COMELEC kahapon, handang-handa na kami sa Mm. eleksyon. 8 billion? Mhm. Bali wala sa kanila yon. Attorney, Mm. pwede pong mapagod pero bawal sumuko. Tawa sa muko. Hindi tayo kaya. Sabi nga ni Mm. Justice Alfredo Caguiwa, yung ganyang uri ng desisyon ay isang pagsuko at pagpapasakop Mm. sa Kongreso, ay hindi tayo susuko at hindi tayo pasasakop sa Kongreso. Okay. Sige. So salamat na marami, attorney, at kami aantabay po sa kahinatnan ng panukalang batas na ito. Mabuhay ka, attorney, at bawal Mabuhay. sumuko.